Mga heinous crimes, mga kababayan, non-bailable. Mabilis pa kayo sa alas 4 na sumaklolo. Nag-iingay agad kayo. Pagdating doon sa mga mas na seryosong issue, tulad ng agresyon ng China at AJK nang namatay, umabot sa 30,000 Filipinos. Tahimik kayo, wala kayong sinasabi. Ito naman po yung bago naming product na binibenta online. iGlow Serum, whitening po siya. Tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect before and now. Yung mga inquiries po ninyo, dumiretso na lang kayo sa kanyang Facebook account, Riz Maravillas. Sabay-sabay mga kababayan na sumaklolo at nagpalabas ng press statement yung mga kakampi ni Pacquiao, si Digong, si Inday, si Senator Amy Marcos, si Bato, si Bungo, sabay-sabay na nagpalabas po ng condemnation. Gumamit daw ng excessive force yung ating Philippine National Police. Kasi about 2,000 na mga PNP members ang pumasok po sa compound ng Kingdom of Jesus Christ ni Pacquiao. 30 hectares po yung compound, 42 buildings. Sabi nga natin kahapon, alangan man 10 polis lang yung magsiserve ng warrant of arrest. Saka kung mga matitino kayo na mga political leaders, bakit hindi kayo tumulong sa pag-serve ng warrant of arrest kay Pacquiao? Kayo ang mag-serve ng warrant of arrest para tahimik. Di ba? Sumama kayo sa pag-serve ng warrant of arrest. Pasukuin si Pacquiao para iharap sa ustisya. Dapat ganun po ang inyong mga ginagawa. Kinukondem ninyo yung mga members ng PNP na tumutupad lang sa kanilang trabaho. Inutusan sila ng korte. Kung hindi man sila inutusan ng korte na i-serve yung warrant of arrest, di wala man pong police na pupunta doon sa compound ni Pacquiao. Tama po? Mali yung inyong posisyon. Ibigay ko sa inyo mga kababayan yung mga statement nitong mga barkada ni Pacquiao. Mali yung advice ninyo po. Mali yung posisyon ninyo. Tapos, yung mga supporters, kinukundina. Yung mga taga-naosog, yung mga DDS, kinukundina yung nangyaring raid. Kasi may namatay daw na 2. Inamatay po yun sa heart attack, hindi man po sa baril ng mga pulis. Wala man nagpaputok po. Kinukundina ninyo yung mga authorities natin kasi may namatay na 2 sa heart attack pa. Pero, nung panahon ng previous administration, 30,000 ang namatay sa AJK, tahimik kayo. O nasaan ang hustisya? Wala kayong makumbinsi na mga mamamayang Pilipino, kundi kayo-kayo lang ang naglulukuhan. Wala kayong makumbinsi na mag-alsa. Gusto nang mag-alsa mga kababayan, suguri na daw, magsipaglabasan na at suguri na yung yung ating Pangulong Bongbong Marcos sa palasyo, people power. Hindi nga kayo makaipon ng 100 people sa EDSA Shrine. Nandun si Ari Roque lang, tapos yung mga vloggers. Ayan si Ari Roque, oh. Wala man tao po. Sila lang, yung mga vloggers. Nang nausog, wala mang mamamayan na makumbinsi. Paano makukumbinsi yung mga mamamayang Filipino? Alam nila yung kwento. Alam nila kung sino yung masama, sino yung mabuti, sino yung gumagawa ng katarantaduhan, sino yung gumagawa ng matino. Gising na yung ating mga mamamayang Filipino. O ngayon, ito yung mga statements nila, i-share ko po sa inyo mga kababayan. Mabilis pa sa kidlat na nagpalabas ng statement si Inday pagdating po dito sa puganting pastor na akusado sa sexual abuse, rape, and human trafficking. Mga heinous crimes mga kababayan, non-bailable. Mabilis pa kayo sa alas 4 na sumaklolo. Nag-iingay agad kayo pagdating doon sa mga mas na seryosong issue tulad ng agresyon ng China at AJK nang namatay,
umabot sa 30,000 Filipinos, tahimik kayo, wala kayong sinasabi. Pahayag, mga kababayan, hindi ko tinututulan ang implementasyon ng anumang warrant of arrest na naaayon sa batas. Ngunit kailanman ay hindi katanggap-tanggap ang paggamit ng dahas laban sa mga inosenteng mamamayan at mga deboto ng Kingdom of Jesus Christ. Sa unang paragrapa lang po ng pahayag, mali na. Anong dahas ang ginamit doon? Yung mga members ng KOJC na may mga nasaktan doon, lumaban kasi po, sumugod sa mga pulis, nakipagsuntukan sa mga pulis, yung mga kabataan. Siyempre, i-arrest yun, i-overpower. Alam nga naman pabubugbog yung mga pulis natin na naatasan na mag-aresto. Tama po? Kung sinasabihan ninyo yung barkada ninyong si Pacquiao, sumurrender na ng tahimik para walang madama. Yun ang appeal po ni General Torre. Yung ang pakiusap niya, i-surrender ninyo. Yan titigas ng ulo ninyo si General Torre, tumutupad lang ng trabaho niya, prinisyon ng Senado para niyang sampal sa mukha ninyo ng isang pastor na pugante. Until todian niya, hindi pa ninyo na nahuhuli. Sabi ni Senate President Chis Escudero, damn if you do, damn if you don't. Saan lulugar yung ating mga kapulisan? Tapos itong si Inday, nagagalit ng bawasan siya ng security na members ng PNP. Tapos ngayon, nagtatrabaho yung PNP para to pa rin yung trabaho. Iharap sa hustisya yung si Pacquiao. Nagagalit kayo. Tumulong kayo sa pag-aresto kay Pacquiao. Yun ang tama na dapat ginagawa ng isang leader, ng isang matinong opisyal. Hindi man na niya kasi Mr. Maravillas matitino. Yan nga po ang problema natin. Kaya wag na tayong pipili ng leader po. Wag na nating iboboto po yung mga leader na hindi matitino. Tama po? Kaya sabi niya, I vehemently condemn the gross abuse of police power in the takeover of the Kingdom of Jesus Christ compound earlier today, which led to the harassment of religious worshippers, the abuse of minors, and the unnecessary loss of life. Yung namatay po, hindi sa bala, namatay sa heart attack kasi may sakit na pala siya, nandun pa siya doon, nakabantay sa pastor, imbis umuwi sa kanilang bahay at magpahinga. Na alam nila na wanted yung kanilang pastor. Hindi choice nila yon. I-condemn ninyo kung nagpaputok ng baril yung mga pulis, rinatrak yung mga members. Yon ang mali. Pero yon, namatay sa heart attack. Tapos palabas ng fake news yung mga media nila, yung SMNI. Marami na niyang namatay. 7 daw yung namatay. 2 man lang pala. At walang kinalaman po sa ginagawang pagsiserve ng warrant of arrest. Wala man pong nanakit sa ating mga polis gamit yung baril para patayin sila. Wala pong ganon. Heart attack po. Kaya sabi ko, wala kayong moral authority na magsalita ng ganyan. Kasi yung previous administration, 30,000 ang namatay, intentional, may utos talaga, kill. Iba ka kung sa previous administration ito nangyari at kalaban po ng previous administration yung pastor, baka shoot to kill order na po ang iniutos ni Digong. Pero walang ganun po ang ating administrasyon. Walang ganun na policy. You see? Pero nanggagalaiti kayo. Yung gumagawa ng tama, nanggagalaiti kayo. Kayo yung gumagawa ng mali. Nasa side kayo ng mali. These acts are not only blatant violation of the constitutionally protected rights, but a betrayal of the trust that we Filipinos place in the very institution sworn to protect and serve us. Sabi ni General Torre, kasi nakikipag-argumento yung abogado nila ni Pacquiao, si Atty. Torion. Sabi ni General Torre, hindi niya dito yung argumento. Hindi kami makikipag-argumento sa inyo. We will just serve the warrant of arrest. Gagawin namin yung trabaho namin, whether you like it or not. Kung may reklamo kayo, makipag-argumento kayo sa korte, mag-file kayo ng kaso. Ayun din ang ating sasabihin kay Inday. Kung sa tingin ninyo, may na-violate, di sumama kayo sa pag-file ng kaso for
violating the constitutionally protected rights. O, tanong ko sa inyo, yung AJK, walang violation ng human rights? Kaya nga may kaso kayo sa ICC? Lahat ng sinasabi ninyo, bumabalik sa inyo Backfire. Hindi ko rin maiwasang matanong sa sarili kong, ang paggamit ba ng di pangkaraniwang puwersa at di makarataro ng pang-abuso sa ordinaryong Filipino upang maipatupad ang naturang warrant of arrest ay dahil sa ang akusado ay isang kilalang Duterte supporter? Anong sinasabi ninyong ordinaryong Filipino? Si Pacquiao po, hindi ordinaryong Filipino. Walang ordinaryong Filipino na makakapag-may-ari ng 30 hectares na may nakatayo na 42 buildings, na may mga bunkers at tunnel sa ilalim, at may ari ng eroplano at helicopter, may pag-ari ng media, SMNI. Walang ordinaryong Pilipino makakagawa ng ganyan. Naintindihan na ninyo? So ang tulad ni Pacquiao pala sa inyo, na multi-millionaire, billionaire nga siguro, ordinaryong Filipino lang sa inyo. Huwag kami inday. Kaya nais ko ring humingi ng kapatawaran sa lahat ng miyembro, deboto at bumubuo ng Kingdom of Jesus Christ sa pagkikayat at pakiusap ko sa inyong iboto si Bongbong Marcos Jr. noong 2022. Naway mapatawad ninyo ako. You deserve better. Filipinos deserve better. Syukran. Sara C. Duterte. Pinuliti ka pa ninyo. Humihingi kayo ng kapatawaran. So ibig sabihin, nagsisisi kayo. Mas nagsisisi kami na binoto namin kayo as Vice Presidente. Sana binoto ko na lang si Tito Soto. Unang-una po, sa kaso ni Pacquiao, ang complainant po, mga dating members niya, private complainants. At ang kaso niya, hindi lang dito, pati sa Amerika. Nangyari yung mga reklamo, wala pa po sa Panguluhan yung ating Pangulong Bongbong Marcos. Hindi lang sila naglakas ng loob na mag-file ng kaso dito noong panahon ninyo kasi alam nila hindi man magkakaroon sila ng hustisya. Kaya ngayon sila nag-file ng kaso sa administrasyon ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Tama po? Kayo mga opisyal, ang dapat sana nandun kayo sa paghanap ng hustisya para sa mga biktima, hindi doon sa akusado. Saan ka nakakita, mga kababayan na opisyal, na imbes na kumampi sa ordinaryong mamamayang Pilipino, kumampi pa doon sa akusadong sexual abuser, human trafficker? Talagang wala kayo sa hulog Mas gusto ninyong bigyan ng hustisya yung isang mayaman, ma-influensyang pastor kaysa sa ordinaryong dating member ng Kingdom of Jesus Christ na mga mahihirap na mamamayang Pilipino. Yon ang ordinaryo, hindi si Pacquiao. Ilat sablay po itong statement ni Inday Sara. Parang yung libro niya na loro. Yung libro niya na loro, mga kababayan, pinuna na ng isang opisyal po. Mali man niya yung sinunat na libro. Yung kwaguan niya, hindi man yan gumagawa ng bahay sa dahon ng mangga, sa tuktok ng mangga. Ni-research po. Ang kwaguan niya, gumagawa ng kanyang bahay sa trunk ng kahoy. Hindi mamala siya. You see? So, imbes na tumalino yung mga bata po, lalo na magiging bobo. Dahil sa libro ni Inday, tsakaan niya sa lupa, doon na niya yan gumagawa ng butas para kanyang maging tahanan. Tsaka imposibleng maging kaibigan ng loro ang isang kwago. Kasi yung kwago po, panggabing ibon. Di ba? Hindi man sila pwedeng magtagpo. Ang loro po, pang-araw. Yan kasi, hindi pinag-isipan kasi ang intensyon po, politika, siraan yung ating Pangulo. May susunod pa po na libro, ang pagtataksil ng isang kaibigan. Ito yung reaction po ni dating DepEd Undersecretary Alain Pascua. Sabi dito sa report ng Manila Bulletin,
Former DepEd Undersecretary Alain Pasco reacts to Vice President Sara Duterte's children's book, Isang Kaibigan. Inggil sa aklat Pambatang Isang Kaibigan ni BP Sara Duterte, ang pugad ng kwago ay hindi nakapatong sa sanga ng puno ng mangga o sa alinmang puno. Ang pugad ng mga kwago sa Pilipinas ay karaniwang nasa loob ng mga puno ng kahoy na binutas, tree cavities, o dili kaya ay sa ilalim ng lupa. So gumagawa sila ng butas o lungga. Kailangang iwasto yan para sa tamang kaalaman ng mga bata na ang pugad ng kwago ay hindi nakapatong sa mga sanga ng puno. Yung ibang ibon ay totoong nakapatong sa mga sanga ang kanilang pugad pero hindi ang sa kwago. Basag mga kababayan, pagkatapos papupunduhan ng 10 million pesos galing sa taxes ng mga Filipino. Tama ba yun? Na imbis to malino yung mga bata, magiging bobo, maniniwala sila sa maling turo. Hindi kasi dumaan sa peer review. Ang nag-review lang niyan siya. Gusto lang mangintriga kasi mga kababayan gamit yung libro. Tapos sabi ng mga publishers, children's book publishers, chinek nila yung presyo, overpriced pa. 12 pesos man lang dapat yung cost. Isa computation po nung gustong yung presyo po, yung cost niya sa printing, ang sabi 50 pesos each. Matindi yung tong patch. Mali na yung matututunang turo nun sa libro ng ating mga kabataan, pagkatapos tayo pa yung gumastos. Doble yung tama sa atin. Loging-logi yung ating mga mamamayang Filipino. Kaya huwag ninyo pong palasutin dyan sa Senado, pati sa Congress. Tanggalin ninyo po yan ang mga duplication at ito mga unnecessary items, lalo na itong libro. O ngayon, si Senator Amy Marcos, mga kababayan, talagang desidido si Senator Amy na to maintain the relationship hanggang sa wakas. O di bahala ka po, Senator Amy, kung halimbawa mag-withdraw sa iyo ng suporta yung mga Marcos loyalists sa inis po sa inyo. Kung ito po ang iyong piniling desisyon sa buhay, kayo po yung masusunod. Tama? Ayan po yung kanyang statement. Sumama siya sa pagkondina. Yan po. Senator Amy Marcos. Statement. I condemn in the strongest terms the excessive show of force by the PNP in its raid on the Kingdom of Jesus Christ compound in Davao City. The deployment of 2,000 police personnel to raid the premises of established religion is both unwarranted and unjustified. The disturbance, fear, and even reported death that such a massive show of force caused to bystanders and to those who were simply exercising their constitutionally protected rights is unacceptable. I urge the PNP to be more circumspect in their actions, uphold guaranteed freedoms, and prioritize the safety of civilians. This is the second incidence of excessive force used by the PNP and must be stopped immediately. Ito na ang pangalawang pagkakataong nagpamalas ng di katanggap-tanggap na puwersa ang PNP. Kailangan itong mahinto at hindi na maulit pa. Isang malaking dungis ito sa polisyang Pilipino. Signed, Senator Amy Marcos, Republic of the Philippines, August 24, 2024. So parehas po yung ating challenge kay Senator Amy Marcos. Kung ayaw ninyo ng ganitong uri ng operations, kasi sa tingin ng PNP, ito ay hindi excessive. Kasi nga po, ma-impluensya yung kanila pong aaristuhin na suspect, akusado, si Pacquiao. Nag-establish nga ng sariling kingdom. Imagine, the whole kingdom ni Kibuloy, ma-impluensya, mayaman. Yung political influence niya ay kasama kayo.
Kapatid pa kayo ng presidente, kasama kayo sa na-influensya. Imagine that. So tama lang yung 2,000 na strength ng ating PNP. Sa lawak po ng kingdom, 42 buildings. Hindi nga natatapos, mga kababayan. Ang hirap galugarin. Kung gusto ninyo, tumulong kayo sa paghahanap para wala na maistorbo, walang masaktan. Tawagan ninyo si Pacquiao. I believe na si Pacquiao may number ka sa kanya until today. Tawagan mo, kumbinsiin mo si Pacquiao, harapin ang kanyang kaso para magkaroon siya ng hustisya at wala maistorbo sa kanyang kingdom. Ganon po, Senator Amy, ang matinong leader, matinong senador ng bayan, hindi senador ni Pacquiao. Hindi man lang po yung mga members ni Pacquiao. Ilan ang members ni Pacquiao yung bumoto sa'yo? Ang pinagmamalaki ni Pacquiao, 8 million daw sila. Ilan yung nakuha mong boto? During the election, ilang milyon? Paano naman yung bumoto sa inyo? More than the members of the kingdom ni Pacquiao. Kaya mali po ang posisyon ninyo. Pasensya ka na po, Senator Amy. Kaya po, pag nadamay ka sa ngit-ngit ng mga Marcos supporters, kayo po yung may sala. Pag ikaw po ay ginang, sinama ka sa inihulog sa inidoro at matalo, that is a painful lesson na inyo pong matitikman. Ako po ay mag-Poncio Pilato, hugas kamay ako. Hindi ako mangangampanya na hindi ka iboto. Pero yung mga Marcos loyalists mismo, galit na po sa inyo kasi imbis kayo tumulong sa iyong kapatid, naging kritik pa kayo. Sumama kayo dito sa taga-Finta Kingdom. Mas pinili pa ninyo yung mga Duterte na nag-akusang bangag yung inyong kapatid at gustong palitan na ni Inday sa Palasyo Malacanang. Ewan ko nga kung may tiwala pa sa inyo yung mga Duterte. Baka nga, ang tingin sa inyo po ay isa kayong Trojan horse. Di ba? Ang tingin sa inyo ang tingin sa inyong pamilya ng mga Duterte, manggagamit. Di ba kayong dalawa yung nangumbinsi sa Vice Presidente kay Inday? Yun tuloy. So, paano yan? Pag ganyan, magagalit sa iyo. Lalo you're seeking for re-election sa pagkasenador. At tingnan ninyo po yung inyong rating sa survey. Padaos-dus ng padaos-dus. Di ba? O ngayon, dito tayo mga kababayan sa statement ni Digong. Ayan po siya. A statement from former President Rodrigo Duterte, August 24, 2024. Sabi niya, our country has never been in a more tragic state as it is today. Rights have been trampled upon and our laws derided. Doon pa lang sa first sentence pa lang ng statement ni Maudigs, bagsak na. Yung tragic state po ng ating bansa nangyari nung panahon po ninyo kasi yung namatay po sa AJK, mas marami pa kaysa sa Typhoon Yolanda. 6,000 yung sa Typhoon Yolanda, 6,000 plus, o baka umabot sa 10,000. Pero sa inyo po, 30,000. Sa AJK, dito po, ang namatay po, hindi man po sa baril ng pulis. Heart attack. Pero yung panahon po ninyo na AJK, ang utos mismo galing sa inyo. Kill. Pati nga yung nasa loob na ng priso, nasa loob na ng kulungan, ginawa daw na dinuguan sa utos ninyo. Yun ang sabi doon sa testimony sa Congress ni Tatatan. Yun ang malinaw na rights are trampled and our laws derided or ridiculed. Yun ang malinaw po. Pero ito po ay it is in order. Tama lang. Kasi may warrant of arrest. Ang namatay po sa heart attack, hindi man sa baril ng mga pulis na nag-serve ng warrant of arrest. Malabo po ang statement ninyo, Digong. Mas bagay ito po na statement ninyo ng condemnation
basahin ninyo sa harap ng salamin, basahin ninyo sa pagmumukha nyo. Kasi ito ay para sa inyo. Hindi para po kay General Torre o kay Pangulong Bongbong Marcos na may pagrespeto sa human rights. Kaya nga po yung kanyang war on drugs, bloodless, hindi bloody drug drug war. So sabi niya, early today, elements of the PNP regional office led by General Nicolas Torre III forced their way into the Kingdom of Jesus Christ compound, which resulted to a violent confrontation and the unfortunate death of one key OGC member and the requiring of immediate medical attention of many others. Obstruction of justice kasi yung ginagawa ng mga members. At saka, siyempre, ipupuwersa nila yung sarili nila. Kasi nga, nagre-resist sila. At yung inyo pong kaibigan, evading arrest, siyempre gagamit ng puwersa yung PNP. Bakit? Kayo po nung nasa administrasyon, hindi kayo gumamit ng puwersa? Di ba gumamit kayo ng puwersa? Kaya nga 30,000 yung patay. Ito walang patay na pulis yung may gawa galing sa baril ng pulis. Ang namatay, dalawa nga, hindi isa, dalawa yung namatay, heart attack. Malabo po yung mga argumento ninyo. So sabi niya, we sympathize with the members of the KOGC for having become victims of political harassment, persecution, violence, and abuse of authority. Ano naging political harassment yon? May mandato galing sa husgado. Ang utos po, hindi man galing sa palasyo. Ang utos po, galing sa RTC, judge, na i-implement yung warrant of arrest, hindi galing kay Bongbong Marcos, na tinawag ninyong may presidente tayong bangag. Malabo po. Ang complainant po, hindi pamilya Marcos, hindi palasyo ang complainant. Ang complainant, member ng kingdom ni Kibuloy. Malabo po na political harassment. Ibig sabihin ba yung ating RTC will engage in politics? Wala pong politika sa husgado. Wala pong violence and abuse of authority. Ang may violence and abuse of authority noong panahon po ng previous ng inyong administrasyon. Plenty of abuses. 30,000 yung namatay, kaya nga may kaso kayo sa ICC. This certainly puts a dark stain on the hands of those involved in today's incident, led by no less than the top police official of the region. Sabi ni General Torre, ready siya na panagutan. Wala niya dito yung argumento. Magreklamo na lang kayo. Kasi whether you like it or not, we will implement the warrant. The arrest warrant, we will implement kasi under order sila ng husgado. Intindihan mo na, Digong. Mag-file kayo ng kaso kay General Torre. Saka, yung anak pala ninyong siya, hindi ba gusto niyang sapakin? Pumunta doon siya, General Torre to implement the warrant of arrest. Nagpa-interview si Baste. Gusto niyang sapakin. Wala yata doon sa, di pumunta. Si Bato pumunta doon. Di pumunta si Baste. Ba't hindi pumunta si Baste para sapakin si, General Torre? Di ba? We call on the remaining decent and patriotic members of our government not to allow themselves to be used and to be abusive and violent in enforcing illegal orders. Paano naging illegal yung order nga galing sa RTC? Yung warrant of arrest, illegal? Saan ka nakakita? Ang illegal po, yung kill nung panahon ninyo. Pero ito, galing sa husgado at walang pinatay yung pulis. Nang namatay po, heart attack. So napaka maayos yung enforcement, yung implementation ng warrant of arrest. Kung hindi umatake yung mga kabataan, wala sanang nagasgasan, nagka-injury. Umatake sa pulis. Nung panahon nga po ninyo, pag lumaban, shoot agad. Yun ang utos po ninyo. Pero ito, lumaban yung mga members ng Kingdom of Jesus Christ. Walang bumunot ng baril. Kasi under strict order ng pamunuan ng PNP to observe
observe strictly yung tinatawag na rules of engagement. So sabi niya, we call on all Filipinos regardless of political persuasion to offer prayers for peace and justice and to spare our people of the unwarranted tension brought about by the reign of fear and terror by people sworn to uphold the law and protect the citizens of this country. Yung reign of terror po, yung AJK, yun po yung reign of terror. Pero ngayon po, wala man po ang ganon. Nagdrama lang yung mga members ng AJK o ng KOGC. Yan ang sabi po ni General Torre. Pag umaabantian niya kami, may tinatarget kaming gustong puntahan na sulok ng building. May gumaganon. Tapos may nahihimatay. May nagtitimbuang. So, ibig sabihin, kasama sa script nila yung drama na may dapat mahimatay para i-report nila na trauma yung mga members ng kingdom. Ganon mga kababayan. So sabi ni Maudigs, again, let us ask this administration how it can guarantee the preservation of the constitutional rights of our fellow Filipinos when even the most fundamental of these rights are being blatantly violated. Rodrigo Roa Duterte, itanong mo yan sa sarili mo. Isabi mo doon sa mga members ng Congress na nag-iimbestiga po ng war on drugs po ninyo. Doon mo sabihin yan para magsailalim ka sa cross-examination. Lalo ngayon, imbitado ka. Kailangang ipaliwanag mo kung gaano katotoo yung involvement mo doon. Ikaw daw yung nag-utos doon sa pagdinuguan ng tatlong mga Chinese drug lords. Yun ang gawin po ninyo. Hindi pwede na ganitong press statement. Kailangan cross-examination. Abogado naman kayo, prosecutor. Kayang-kaya ninyo yan na idepensa. Pero kailangan may nagtatanong sa inyo. Hindi yung monologue. Di ba? Pero salamat sa ating mga pulis kasi hindi daw nila titigilan. Kahit ganito yung mga sinasabi sa kanila nitong mga taga-Finta Kingdom. Sabi po ng chief, si General Torre, no let up niya. 2,000 caps, Kibuloy Turf, Chief vows no let up. Kailangan na tuparin nila yung kanilang mandato. Iharap sa husgado si Kibuloy. So yung namatay po dahil po sa heart attack and fatigue. Kasi po hindi na natutulog sa kabantay kay Kibuloy. You see, nadamay patuloy. Choice nila yon. So sabi po ni General Torre, they're asking for more time, anya. We try to give them time. We're asking for the peaceful surrender of Pastor Kibuloy. Attorney Torion wanted the police to leave after failing to find Kibuloy, insisting that the arrest warrant against the pastor did not give them the authority to stay on the property indefinitely. They're already anya in the compound for 8 hours and they did not find the pastor, so they have ended their search. They have to get out of the compound now, sabi po ni Atty. Torion. But General Torre disagreed. He said they still had to search a number of rooms where they strongly believe Kibuloy could be hiding. Sabi po ni General Torre, there was one room that the Kingdom of Jesus Christ appealed that the police not enter because there was a patient inside. They put up a lot of distraction, sabi po ni Torre, adding that Kibuloy had been disguising himself as a woman or a patient surrounded by nurses. Ganon po yung strategy nila. So, ang paniwala ng polis, nililipat-lipat lang. At yung crowd po, ang strategy, ang purpose noon ng crowd, harangin yung mga polis para hindi immediately sagawa ng kanilang search para makataka si Kibuloy. Ganon. Kasi napakalawak po, 42 buildings. Torion quickly denied this. The pastor would not do that. He would not dress up as a woman. Otherwise, he could have already been arrested. Anong hindi gagawin nyo ni Kibuloy? Nagawa niya nga sexual abuse yung mga minors. Yun pang pagdamit ng babae. Di ba?
So sabi dito sa balita, at around 5 p.m., Tory ordered the police to take arrest. He announced that they would not be pulling out and would enter the compound again, either late in the night or early Sunday morning, ngayon po, or kanina. With all the distractions by their members, it was terrible. It was like they were going to devour us inside their compound. Sabi po ni General Torre, matindi po yung ginagawa. Makita po ninyo sa video nila, pinagmumura po yung mga pulis, kung ano-ano yung mga pinagsasabing mga masasama. Kaya maniwala kayo na turo ng ating Panginoong Jesucristo ang itinuturo ni Pastor Kibuloy sa kanyang mga members. Malabo po na turo ng Panginoon. Sabi ko nga po, ang turo ng ating Panginoon, submission to governing authorities. Ang tinuturo nila, rebellion, resisting government authorities. Ngayon, sumugod si Bato de la Rosa. Ayan po, pakinggan natin yung sinasabi niya dito. Ulitin natin. Ano bang ginawa, sir? Hindi pa ako nag-imbestiga. Mag-imbestiga pa ako dito. Patawag ko pa sila sa Senado kasi mahirap din kung basihan ko lang yung anong narinig ko dito, anong narinig ko doon. Baka mamaya, sabi daw, 5 ang namatay. Ngayon pala, isa lang. Pero ilan ang Fake news? Nakuyapan daw na ilan yung 4, 5. So magkakaroon ng ulit ng hearing, sir, regarding this one? Yes, magkakaroon ng hearing. Papaimbestiga daw niya sa Senado. Di magpaimbestiga ka? Kasi in-interview ko kasi ako kanina, tapos sinabihan ako na yung mga miyembro doon ng QGC bawal lumabas, bawal pumasok dito sa kanilang property. So that's my very concern. Bakit ganon? Kasi Siyempre, nila ito eh. Hindi mo na ito pagmamayari ng gobyerno, pwede mo silang bawalan na pumasok at lumabas. Siyempre, kasi pag may pumasok lumabas po, baka nag-disguise si Pacquiao, makalabas po, makatakas. Di ba? Dapat ang ginagawa niya, senator of the country, of the Filipino people. Kaya lang, hindi man siya yata senador ng Pilipinas, senador ni Pacquiao. Senador ni Digong. Kaya sa susunod po, wag nang iboboto. Bala sila magboto yung mga DDS, saka si Pacquiao, yung members niya. Pero tayo, na mga Pilipino, wag na nating iboto itong si Bato kasi hindi man naglilingkod sa mga Pilipino. Ang pinaglilingkuran po, yung mga kakampi lang niya. Ayan o, magpapaimbestiga daw siya sa Senado. Di magpaimbestiga ka. Pagkatapos iniimbita kayo doon sa Congress, ayaw ninyo. Ang rason ninyo, parliamentary, courtesy dapat niya. Ito pa yung isa. Taos puso daw siyang nakikiramay sa pamilya ng namatay at nasaktan doon sa raid na ginawa ng kapulisan. Another senator of the Dutertes and Kingdom, not of the Filipino people. Di sila lang ang magboto. Tayong mga Filipino, wag na natin silang iboboto po. Tama? So, Torre told reporters that they already saw in the initial scan the most likely place where Kibuloy could be hiding. We are now on the second phase where we are using technologies which makes the search so slow because it will be very thorough. We will look for him. He is just there. Yan po. May gamit po silang na-acquire na kahit heartbeat po sa ilalim ng lupa sa bunker ay pwedeng ma-detect. So may technology na palang ganon. Kaya matatagalan ang ginagawang search. Kasi imagine, 42 buildings at 30 hectares yung lawak. Paano mo yun gagawin yung search, mga kababayan? In just one day. Kahit nga 1 linggo siguro, hindi kakayanin. Tulad ng compound ng Pogo. Ilang linggo, ilang araw, ilang linggo na ginawa ng mga taga-PAOK yung search nila doon. Di ba matagal? Kasi ang daming buildings. Ganon din po dito sa compound ni Pacquiao. Sasabi po ni Torre na yung police would deploy more equipment on Sunday, ngayong araw na to. If they were unable to find Kibuloy yung kahapon. Reporters who wanted to cover the police operation inside the compound were asked by Torre to sign a document compelling them to testify in court.
but nearly everyone refused. In the end, he decided not to allow the journalists inside the compound. Kasi ayaw man nilang pumirma. Di ba? Baka unang-una, yung mga polis natin, pasiguro, lahat sila may body cam para hindi sila magawa ng istorya. Nag-set up sila din ng sarili nilang camera. So, maganda yung strategy po para hindi sila magawa ng kwento. So, bakit ganon ang ating mga officials, mga kababayan, mas kumampi pa sa masama kaysa sa mabuti? Nasa Bible po siya eh. Yung panahon, yung previous administration, 30,000 yung namatay, sa AGK tahimik sila. Pero ito, namatay mga kababayan, sa heart attack, kinukundina nila. Bakit ganon ang tao ngayon? Prophecy fulfilled. Ganon na po ang tao ngayon, kasama. Mas mahal nila yung masama kaysa sa kabutihan. Yan sabi sa Salmo 52, verse 3. You love evil rather than good, falsehood rather than speaking truth. Ayaw na nila ng mabuti. Gusto nila masama. Gusto nila kasinungalingan. Ako nga po, I am accused of lying. Tayo yung nagsasabi ng totoo. Ako pa ngayon yung sinungaling at naninira. Sila yung malinaw na naninira. Sinisiraan yung ating Pangulong Bongbong Marcos ever since. Tinatawag na bangag. May adik tayong presidente. Gustong tanggalin na sa pwesto. Gusto nang sugurin. Di sugurin ninyo kung kaya ninyo. Ngayon ito si Trixie Angeles. Resign. Mag-march na patungong Malacanang para ipanawagan ang pagbaba sa pwesto ni Bongbong Marcos. Di mag-march kayo. Nananawagan ako sa mga Filipino na may pagmamahal sa ating bansa. 8 million Kingdom citizens, mag-march na tayo papuntang Malacanang. Mr. Marcos, we're withdrawing our support from your presidency. Saad ni Kingdom of Jesus Christ Executive Secretary Sister Eleanor Cardona. Pinos po ito ni Trixie Angeles. Yan o. Dating Communication Secretary, natanggal. Sumama yung loob. Sumama sa mga nananawagan ngayon ng pag-resign at gustong sumugod sa Palasyo Malacanang para sila uli. Asan man yung 8 million ninyo? Dyan nga sa nausog rallies, hindi kayo makaipon ng 1,000. O ito sa Israel, si Harry Roque, kapon, nilalangaw. Wala man tao, bagagababayan, sila lang. Wala mang maniwala sa inyo. Kahit yung mga members ninyo sa Kingdom, ilan lang naman ang sumasama. Huwag kami. So yun mga kababayan, prophecy fulfilled. Mas minamahal nila yung masama kaysa sa mabuti. Yung mga sinungaling kaysa sa nagsasabi ng totoo. Sabi yan sa Salmo. Psalm 52 verse 3. Sabi naman po ni Prophet Isaiah 5 verse 20. Woe to those who call evil good and good evil, who put darkness for light and light for darkness, who put bitter for sweet and sweet for bitter. Kita ninyo yung pag-ugali nila? Baliktad na po kasi ngayon. Kaya may namatay po sa pag-serve ng warrant of arrest sa Kingdom of Jesus Christ compound ni Pacquiao. 2 lang po yung namatay, pero hindi man po dahil binaril ng pulis. Heart attack, galit na galit sila. Human rights violations daw. Abuse of authority. Pero yung 30,000 na namatay sa EGK, na ang order ng previous administration, kill, tahimik sila. Saan ka pulutin? Anong klase mga pag-iisip ng mga taong ito? Kaya sakto, ito mga kababayan na verse na ating binasa. Who put darkness for light and light for darkness. Who put bitter for sweet and sweet for bitter. Woe to those who call evil good and good evil. Ganon na yung mga ori ng tao ngayon. Huwag na po tayong magtaka. Yung gumagawa ng mabuti yung ating Pangulong Bongbong Marcos, masama ang tingin nila po. Yung gumawa ng mabuti, gusto nilang ibalik. Di ba? Matagal pa po ang eleksyon. Pakandidatuhin ninyo.
pagdating ng eleksyon. Hindi yung gusto ninyong tanggalin by mob rule. Demokrasya po tayo. Buwelo kayo na magsalita ng magsalita. Pero huwag kayong lalabag sa batas. Kasi yung sinasabi ninyong weak leader, na-underestimate lang po ninyo na weak leader. Tama po? Sa mga naghanap ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. We also offer Grab Car Rental with our brand new 2023 model ng Toyota Innova. We also accept booking for those who are planning to travel via PAL, Cebu Pacific, and other airline companies, local and international, and bills payment for Meralco bills, PLDT, etc. Ang Colossal Fitness Gym is located at 3rd floor, Security Bank Building, Landco Business Park, Legazpi City, Albay. For inquiries, look for Gilon Maravillas, contact number 0966-802-0949. Yan ang aming Innova. Lagi na pong matao sa amin. Pati mga foreigners po, mga British tourists po sila. Ito mga taga Denmark. Ito Indian National. Ito naman yung bagong product naming binibenta online, iGlow Serum. Whitening po siya galing South Korea. Tingnan ninyo epekto sa aking anak na architect entrepreneur. Sa mga inquiries ninyo, dumiretso na lang kayo sa kanyang messenger, Riz Maravillas on FB. Ito naman po, Fairmax Firming and Lifting Cream, pinapahid po sa mga pulses and affected area. Mainam po ito sa mga pains at paninigas na mga kaso-kasuan. Ito naman po, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman yung application, anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Sa mga cancer patients, try nyo po itong Ningxia Red Mixed Fruit Drink. Hindi man po siya gamot, food supplement siya. Kaya lang, gawa siya sa goji berry. Yung goji berry po, may anti-cancer properties. Yung mga inquiries ninyo, dumiretso na lang kayo sa aming messenger sa Facebook para masagot namin agad. Ayos pa? Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye. God bless.